Mamimigay nga pala ako ngayon mga boss ng isa sa mga exclusive base dito sa Town Hall 18. Yung tipong kahit mga legend player na yung umaatak mga boss ay talagang mahirapan sa ganitong klase ng mga base. At bago nga pala natin pag-usapan itong video na to mga boss, ay ikukwento ko muna sa inyo ang lahat. Dahil naandito nga pala ako ngayon mga boss sa top 2 Philippines clan dito sa buong Pilipinas. Dahil itong clan na to mga boss ay pinamamahayan ng mga legendary player. Bale, nagulat nga pala ako dito mga boss nung biglang nagchat sa akin yung leader ng clan. Tapos nag-send siya sa akin ng mga base na ginagamit ng mga pro player dito. Kaya sabi ko, aba, matindi to kasi nga mga base ng pro player yung ginagamit ng mga player dito. Dahil bukod sa malakas na sa opensa mga boss, talagang bonus na kapag matibay pa yung mga gamit na base. Dahil pamula day 1 hanggang day 3 mga boss, talagang wala pa masyadong nakaka-perfect sa kanilang mga base. Kaya naman kahit mga top global yung kalaban nila mga boss, ay talagang nahihirapan sa mga base na gamit nila. Dahil kung titingnan nyo dito mga boss, yung bawat pwesto ng depensa ay talagang grabe. Halos lahat ng major defense mga boss talagang nakapalibot sa buong base. Tapos itong umaatak mga boss ay isa sa mga legend player dito sa larong Clash of Clans. At speaking of legend player mga boss, ay ito yung klase ng mga player na talagang batak maglaro sa larong Clash of Clans. Kaya naman dito nyo makikita mga boss kung kakayanin ba ng isang legend players na durugin ang base ng pro player. Kasi tingnan nyo naman dito mga boss kung gaano kadisiplinado itong umatak. Halos bukod sa napakalaki ng value ng gusto niyang tanggalin dito, grabe, halos talagang sanay na sanay maglaro. At ang matindi pa dito mga boss, ay nakafocus lang tong umatak sa mga gusto niyang tanggalin. Grabe, ibang klase talaga lumaro ang mga legend player. Dahil bukod sa natanggal yung monolith mga boss, halos royal champion lang ang umubos dun sa area na yun. Tapos kung titingnan nyo pa dito yung sunod na ginawa niya, nilagay niya na dito yung kanyang mga troops at heroes. Tapos binabalak niyang papasukin dito sa may town hall. Etong klase ng attack mga boss ay talagang napakataas ang winning rate at halos bihira mo lang makikitang sumablay etong ganitong klase ng attack. Dahil tingnan nyo naman mga boss bukod sa napakadami pa dito ng troops na natira, ay kakaunti na lang yung mga depensa na tatanggalin niya dyan. Dahil tingnan nyo naman kung ano yung nangyayari mga boss, halos napakaswabe ng timing ng paggamit niya ng ability ng kanyang Grand Warden. Pero dahil nga based to ng pro player mga boss, ay tingnan nyo naman kung ano nagaganap ngayon. Halos na-activate na dito yung Poison Tower. Dahil bukod sa suportado ng mga Inferno Tower yan mga boss, ay protektado ng Clan Castle etong area na to. Kaya sa oras na lumapit yan sa bandang Clan Castle mga boss, ay tiyak, napakadelikado niyan kasi dyan na isa-isang mauubos at mamumula ang buhay niyan. Dahil tingnan nyo naman mga boss habang ito mga Ice Golem nilalapitan tong mga kalaban, ito na mga Revenge Tower binabanatan tong mga kalaban, 'di ba? Ganyan katalino ang mga pro player mga boss. Yung tipong napakadami pa ng troops kanina nitong umatak, pero biglang naubos nung nandito na sa taas. Grabe din mag-isip ang mga pro player. Kaya kung gusto nyo ng ganitong klase ng mga beast design mga boss, ay walang problema, ipamimigay ko lang to sa inyo ng libre. At bago nga pala ang lahat mga boss, ay big shout out kay Ma'am Naisa Takata, leader ng Terror Luminary. Taos puso akong nagpapasalamat sa iyo ma'am sa pagbigay ng mga pro player bases dito sa page natin. Dahil malaking tulong to para maipamigay to sa mga viewers natin. Kaya shoutout na rin sa mga viewers natin na gustong magpa-shoutout dito sa page natin. Bali, shoutout nga pala sa iyo boss Brian Floyd from Ordaneta City, Pangasinan. At shoutout na rin sa iyo boss Gerald Itong from Semirara. Pati na rin sa iyo Caballero M. Francis. At syempre shoutout na rin sa iyo boss Mil de la Cruz. Grabe, halos talagang 2-star lang yung hinabot ng kalaban. At ang matindi pa dito mga boss, ay kinapos pa talaga sa oras. Kaya kung nagustuhan nyo mga boss etong ganitong klase ng mga content natin, ay huwag nyong kalimutang i-like at i-share tong video natin para lagi kang updated sa mga content na gagawin natin. Maraming salamat sa panonood nyo guys, and to God be the glory.